Mga ka-native, matagal tayong nawala naman sa pag-vlogging, no, dahil nabisi tayo sa ating iba pang negosyo. So, yung tatalakayin natin ngayon ay kung paano pinaganda ng manukan yung aking buhay. Nung tayo pa nag-uumpisa, hindi pa ganito klaseng manok yung ating binibili, no? Wala pa akong budget para sa ganitong klaseng manok. So, yung manok na meron lang ako is ganitong mga manok, yung mga ninuno nitong ating mga babae. Dahil yung mga babae natin dito ay mga Huluwanon na Bisaya yan, no? Huluwanon yung lalaki, yung mga babae naman ay mga Bisaya, yun yung mga parents ito. Pero itong mga babae ngayon, Huluwanon Bisaya na po yan sila. Sila yung mga apo na ng ating mga first na mga breeders. Sa ngayon, nag-upgrade ako. No, marami na tayong klaseng-klaseng breeds. May mga Rhode Island Red na. No? May Black Ostlerp na. Mamaya pupunta tayo doon. So, ito lang yung inimpisahan ko dahil ito lang yung kayang ma-afford ng aking pera. At napadami ko sila sa pamamagitan lamang ng pagpapalimlim. So, sa pagpapalimlim, natural way lang po yun nung wala pa akong incubator that time. Dahil nga may kamahalan din po yung incubator. Nung nagkabenta na po ako sa mga sisiyo nila, yan, at yung mga malalaki na nating mga anak ng ating Huluwanon Bisaya, doon ako nagsimula na bumili pa ng iba't ibang breeds. At dito na agad ako sa hybrids, which is nung time na kasikatan ng hybrids, no, napakabilis po nilang maibenta. Mas malaki kasi sila kumpara sa mga pure breeds natin at malakas din pong mangitlog. Mas mabilis silang ma-harvest. So ito, experimentation lang natin yung mga andito. Ito na lang yung mga natira sa mga experimentation natin. Dahil din po, marami din pong bumibili ng ating hybrids. So sa ngayon, ito na lang yung hybrids natin. Kakaunti na lang. Yan. So sa ngayon, yung plano ko dito, papaiwan ko na lang yung mga lalaki natin dahil sobrang malalaki itong yellow copper natin. Yan, itong naked neck natin. At saka itong barred. Yung mga babae yan, darating yung time na may bibili sa kanila, no, for upgraded lang. I-upgrade nila yung mga manok nila. Sobrang lalaki nito dahil yung mga lalaki nito umaabot ng 45 kilos kada isa. No, ganyan po kabigat yung mga lalaki natin dito. Sa babae naman, siguro nasa mga 3 to 4 kilos lang. Malaki na rin, no? At yung plano kasi dito ay paparamihin ko muna yung mga Rhode Island Reds natin. At yung Rhode Island Reds kasi isa sa pinakamalakas talaga sa market. Hindi siya basta-basta nawawala. Palaging malakas yung Rhode Island Red. Sabi ko nga ito yung paparamihin ko dahil napaka-saleable niya. Sobrang daming orders ng Rhode Island Red dito sa atin. Yan. And next na malakas dito yung Black Ostlerp. Sa ngayon, ito lang yung medyo paparamihin natin. At saka yung Shamu Native. Yan. Sa hybrids natin, siguro gagawa lang ako ng kwarto para sa Shamu Native at saka sa sa hybrids natin, no? Kasi nga dito talaga kasi yung order dito, no. Sa isang buwan, kaya ng 1,000 na Rhode Island Red yung umu-order sa atin dito. Yung iba hindi ko na nakikater dahil nga malakas talaga yung ating Rhode Island Red. Nagkakaubusan ng Rhode Island Red dito sa atin. Yung mga breeders natin, maraming gustong kumuha, pero hindi po ako mag-dispose ng aking mga breeders. Dahil pag marami akong breeders, halos lahat ng mga buyers natin sa sisiyo ay no? Siyempre, nabibigyan, no, ng chance na magkaroon ng ating Rhode Island Red. So sa Black Ostlerp din, halos same lang. Dahil nga itong mga manok na to ay dual purpose for meat and egg. And pwede siyang gawing or gusto niyo mag-produce ng F1 dahil nga mga pure breeds ito. So, ang F1 po, maraming klase ng F1, no? Decal brown, no? So, kung gusto niyo ng parents ng decal brown, which is dito kayo kukuha sa mga pure na Rhode Island Red. So, yung ginagamit ko lang pang upgrade dito, no, para maiwasan yung inbreeding, ay show type na yung gagamitin natin, no, for upgrading our Rhode Island Red. Yan. So, yun na naman talaga yung kinagandahan dito sa manukan natin.
no, nag-a-upgrade tayo ng mga bloodlines, napapapasok tayo ng mga bloodlines dito na mga bago. Yan, may itlog pa naman. May itlog na naman, dumalagay ng itlog dito. Bukas, may idadagdag ako ng mga dumalaga na naman. Yan. Dahil nga, may mga tinago din ako mga dumalaga. Pero yun na lang yung natira. Dahil nga, minsan, pag may pumupunta dito, no, nakikita nila yung mga selected natin, nabibili din nila. So, itong mga breeders natin na ito, no, kompleto yan sa mga vaccine, no? Coriza vaccine, yan. Yung wala lang dito is Fallpax. Yan, dahil nga, walang masyadong lamok dito dahil nagbibigay tayo ng insecticide, which yung WP85 ng 7 ng Bayer sa pugad nila at sa gilid ng pabahay. So, ang lamok ay isa pa ring insekto, kaya natatakot siya doon sa, or babahuan siya, no? Doon sa insecticide. Yan, nung amoy ng insecticide. Sobrang dali lang alagaan kasi nitong ating Black Ostrich sa Rhode Island Red. Kung ikukumpara mo sa mga native, kahit may pabahay na, doon pa rin dumadapo sa taas. Unlike dito sa kanila, mas behave sila. Kahit marami sila, hindi po ganong tumatakbo-takbo. Yung kinagadan din dito, hindi sila masyadong tumatakbo-takbo dahil only feeding tayo, no? Hindi sila makukulit, hindi sila masyadong lumalapit sa atin kasi ang only feeding. Nakadepende po sila kung kailan silang gustong kumain, basta yung pagkain nila andyan lang sa automatic feeder natin. Yung ginagawa lang dito, change tayo ng tubig kung umaga, and hapon, change din po tayo. Twice a day nag-change dito ng tubig. Yan, ito na yung tambayan natin dito sa ating manukan, no? Yan. So, dito tayo nag-entertain ng bisita. Lalo na kapag marami silang orders, yan, dito muna sila tatambay, waiting area yan. Ito naman yung mga show type natin, no? Dahil nga nakakabili na tayo ng mga show type. Ito yung darag natin, yung babae na sa labas. Yan. So, paunti-unti lang, hanggang nakabili ako ng mga incubators, no? Siyempre, inuna ko yung incubators dahil yun yung nakakatulong sa akin, maparami ng manok. Yan. Tapos, kapag nung dumami na yung manok natin na iba, bumili din ako ng iba pang mga breeds. Jersey Giant, show type na Rhode Island. Ito yung gagamitin natin pang upgrade sa ating mga Rhode Island Red na production type. No, kasi nga kailangan talaga mag-upgrade para mas mapaganda pa natin yung ating mga lahi dito sa manukan at hindi tayo maiwan ng ibang mga breeders na nag-upgrade din. But itong incubators natin, 10 na lang dahil nga may pumupunta dito at yung buyer natin na ayaw na makapaghintay, nakakuha dito ng incubator sa atin. Ito mga brooder natin, no, unti-unti lang. Ito lang po yung setup natin dito, simpleng setup lang. Pero malaking tulong dahil syempre nabubuhay natin yung pamilya natin, no? Nakapagbigay ng pera natin, pangangailangan natin yung manok. So, ginagawa ko sa manok natin, parang ginagawa nating empleyado. Yan, sila yung nagtatrabaho para sa atin, no? Yung ginagawa lang natin, pinapakain natin sila. Sila naman yung nagtatrabaho, nabibigay ng itlog, at nabibigay ng sisiw. Isang malaking tulong dito sa atin, itong mga Shamo Giants natin, dahil malaki din po yung nabibigay nilang tulong dito sa atin, no? Dahil nga mahal din po yung season nila, saleable din po sila. Yan. At yung kinagandaan dito, no? Saleable sila at saleable at malaking tulong, no? Isipin nyo 2.5 kada sisiw kapag 1 month old na. Yan. Malakas din silang mangitlog, basta masipag lang tayong magpa-mate sa kanila. Maganda din po kasi talaga. Nakakawala ng stress, dagdag kita sa mga hens natin dito. Lalaki. Yan. So, dagdag kita. Nakakasarap sa feeling kapag meron kang ganitong klaseng manok. Malalaki talaga to. Kaya nga maraming naakit din dito. Ito pang ibang mga breeders natin. Yan, si Kronos. Yan, mga babae natin. May Dumbo. Yan, meron tayong bahay. Nakakabili tayo ng mga gusto nating, yung kaya lang nating bilhin, no? Ng mga motor, sasakyan, yung mga gamit lang natin sa farm.
Yan, no? So, ganyan lang po kasimple din po yung buhay natin. Yung importante may napundar tayo sa pagmamanok. Dahil nga hindi din po biro yung ating journey dito sa pag-aalaga ng manok. Yan, no? So, marami tayong mga sacrifices na binigay, yung time natin, binuhos natin dito. Yan. At the same time, pwede tayong libre yung breakfast, ulam, no? Ganyan yung kinagandaan din dito sa pagmamanok. Yan, ilang taon na po ako nagmamanok at wala pong week, no, na zero tayo. Marami pa rin talagang bumibili dito at tumataklik sa mga alaga natin. Lalo na kapag alam natin yung mga alaga natin, magaganda. So, hindi tayo mapapaya sa mga breeders, sa mga buyers natin dito. Yan, sa mga feeds naman ng mga manok natin, hindi masyadong magastos. Dahil nga may agri-vet din po tayo. And nagsusupply tayo sa mga buyers natin, no, ng feeds na quality at saka mura. May mga buwan na malakas yung benta. May buwan din na medyo mahina yung benta. Yung ginagawa ko lang sa mahinang buwan, ay napaparami lang ako ng manok para kapag bumalik na po yung malakasang mga buwanan, ay doon ako napaparami ng husto. Yan, at napaparami ako ng breeders para pag malakas na po yung bentahan na naman, no, marami tayong ma-out. So, ganyan lang po yung mga teknik na ginagawa ko dito. Sa papapakain, quality na pagkain, no? Importante, maganda yung manok natin. Kapag maganda yung manok natin, babalik agad yung ginastos natin dito sa ating manukan. Ganitong setup lang, simple lang. Huwag na po yung sobrang ganda talaga. Dahil nga matagal din po mabawi yun ng manok natin. No? Kapag ganitong setup lang kasi, sobrang dali lang bawiin. Weeks lang or buwan, no? Pwede na pong mabawi agad yung mga nagastos mo na puhunan kapag ganitong klaseng setup lang.